Sa pagkukultivate nila ay biglang may namumuong thunder tribulation. At nakikilala naman ito ni Mokuanyan na isang celestial thunder tribulation. Kapag isang little spirit stage realm ang isang cultivator, ang matatanggap na spiritual power ay kung anong makakaya ng katawan ng isang cultivator. Yun lang ang matatanggap na spiritual power. Kapag maiintindihan mo ang isang maliit na pahiwatig na paraan ng heaven, makakausap mo ang mundo at maiintindihan mo ang sekreto ng heaven. At kapag alam mo ang isang sekreto ng heaven, ito ay against the heaven, kaya makaka-attract ito ng thunder disaster galing sa heaven. Nasabi na lang ni Mokuan na kapag isang spirit stage realm ang magbabalak na tatawid o mag-level up siya sa heaven stage o sa isang realm, kapag mabigo sa pagharap sa thunder tribulation, sigurado magiging abo ito. Nabigla si Mokuanyan sa pagkita niya sa ating bida, kaya nanggamba siya. At napaisip na lang siya ng masama sa ating bida, kaya sinabihan ni Mokuanyan si Gu Xuanchen na kumalma lang dahil hindi nila alam na may lilito pala na matinding tribulation. Nasabi na lang niya na maghihintay siya sa mga prodigal bastard na malabas sila sa primordial blessed land at titingnan niya kung anong klase talento ang mayroon sila. Napatanong na lang si Mokuanyan dahil hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng ating bida. Nasabi pa si Gu Xuanchen na ang lahat ng Xiaoyao sect ay nabulag o nailang. Habang tumatakbo ang mga disipolo sa ating bida para sila'y maligtas, ay napansin ni Mokuanyan na si Gu Xuanchen ay gusto nang pumatay ng nilalang. At bumagsak na ang tribulation at tinamaan ang mga ibang disipolo at napasabi na lang ng isa na dapat na silang tumakbo. Sinabi ni Mokuanyan sa ating bida na maaabutan na sila ng thunder tribulation, kaya dapat na silang tumakbo, at sinabihan lang ng ating bida si Mokuanyan kapag nasa tabi siya ng ating bida ay hindi sila mamamatay. Biglang gumamit ang ating bida ng teknik para iligtas ang mga disipolo at namangha na lang ang isa disipolo sa mga nasasaksihan nito. At nagsilutangan na silang lahat. At napunta sila sa iisang lugar at nagsokon sila. Habang ang thunder tribulation ay walang tinhil na bumabagsak na lang. Sa Lingyin Temple, habang bumabagsak ang thunder tribulation, sinasalag naman ito ng shield formation ng Lingyin Temple. Nasabi ni Gu Xuanchen na ang Lingyin Temple ay hindi malakas sa kasalukuy, pero nung nalira ang buhay ng ating bida ay kaya saluhin ng Lingyin Temple ang Thunder of Heaven. Sinabi ni Gu Xuanchen sa mga disipolo na painitan nila ang mga physical nila na katawan gamit ang thunderstorm. Sinabi pa na mag-concentrate ang mga disipolo at isipin ang thunderstorm na isang templo na kinukuhaan nila ng lakas. Biglang hinawakan ni Gu Xuanchen ang Law of Heaven. Nagulat sila sa mga nasasaksihan nila kay Gu Xuanchen at nasabi ng isang disipolo ay ang Law of Heaven ay batay lamang sa sariling pangunawa at maaari rin itong makuha mula sa Thunder of Tribulation. Sa silid dito, ay biglang nag-activate na hindi pa natin malaman. At napansin ni Gu Yuan ito. Ang ating bida pala ang dahilan ba't nagkaganito yun, at dahil sa napansin na ni Gu Yuan ang ginagawa ni Gu Xuanchen, pinigilan niya ito at pinapapunta ni Gu Yuan sa Gu Xuanchen sa kanila. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na mag-practice na lang si Gu Yuan dahil hindi kayang saktan ng law ang ating bida. Nasabi naman ni Gu Xuanchen ang laws of heaven at ang thunder nito ay sobrang mababa ang level nito, lapag nito gibagamit mababa ang bigay na spiritual energy nito. Nasabi pa ni Gu Xuanchen na ang spiritual energy nito ay magagamit sa pagre-refine, at nasabi din ni Gu Xuanchen sa salukuyan isa lang siyang mid-spirit stage realm at sa taglay niyang lakas ngayon ay malapit niya nang mapantayan ang lakas ng isang human emperor. Nasabi na lang ng isang disipolo na ngayon na alam niya na naintindihan na ni Gu Xuanchen ang Law of Heaven, kaya natatakot na siya sa ating bida, at nasabi pa ng isa sa ngayon si Gu Xuanchen ay nagsabi na tuturuan sila ni Gu Xuanchen ng method of cultivation. At biglang nagsiluhudan ang mga disipolo sa ating bida at nasabi na lang nila na handa sila sumama at sumunod sa ating bida. Pasigaw na sinabi ni Gu Xuanchen sa lahat ng mga disipolo na tuturuan ni Gu Xuanchen ang mga disipolo na umangat sa susunod na realm na heavenly stage realm, at nasabi pa ng ating bida na mahihiya siyang sabihin ito kung mahina ang ating bida. Punta naman tayo sa labas ng Chenling River. At may nagsabi na ngailangan na nilang bilasan sa pagtakbo. Ang mga idiot pala ang tumatakbo, sila ni Nie Yuan at kanyang mga alagad, at nagsumbong sila sa isang elder na si Mokuanyan, at ang ating bida at mga kasamahan nito ay pumunta sa pinagbabawal na lugar ng kanilang Xiaoyao sect at sinisira pa nila ang spiritual energy doon.
Nasabi pa ni Ye Kuiyuan na may lumabag sa mga tuntunin ng kanilang mga ninono kaya naka-attract ito nga Thunder Tribulation at nagsabi din ng elder na hindi siya pwedeng magpatay ng mga parusa basta batas. Ngunit hindi sumang-ayon ang idiot na si Ye Kuiyuan sa elder dahil marami silang lumabag. At biglang sinigawan ng elder si Ye Kuiyuan na kung alam ba niya ang batas ng Xiaoyao sect. Na ang batas na kung isang disipolo o isang mountain guard kapag ito nalapunta sa heavenly stage realm ay magiging elder ito ng Xiaoyao sect dahil nasabi ito ng elder dahil alam niyang may nagaganap ng tribulation kaya sigurado ang elder na sa panig ng ating bida ay hindi malabo na may anggat sa heavenly realm. Nasabi pa ng elder kay Ye Kuiyuan na sa mata ni Ye Kuiyuan isang siyang elder at mag-cultivation na heavenly realm ngunit masabi pa ng elder isa lang siyang basura at parang dekorasyon lang. At pahabol pa niya na lahat ng bagay ay depende sa lakas. Habang naglalakad sila ni Mokuanyan napatanong na lang si Hangang kay Mokuanyan yan kung ano ang ibig sabihin sa sinabi ni Gu Xuanchen na mag-practice sila sa loob ng mag-isa. Napaisip din si Mokuan sa tanong ng kanyang senior na si Hangang na kung bakit sa skill ng ating bida ay pinag-cultivate sila ng ganito at napasabi na lang si Mokuanyan na para ito mapaganda ang kanilang basic cultivation. At samang-ayon naman dito ang senior niyang si Hangang. At biglang nagsalubong sila ni Ye Kuiyuan at ni Mokuanyan at dali-daling tinuro ni Ye Kuiyuan ang grupo nila Mokuanyan at sinabi niya sila yung sinumbong nila sa elder. Ngunit ang idiot na si Ye Kuiyuan ay biglang pinawisan sa kanyang nakita. Dahil nagpalabas ng spiritual energy sila ng grupo nila Mokuanyan. Nagkatotoo nga ang hinala ng elder na umangat sila sa heavenly stage realm at hindi pa kung isa kundi marami sila at hindi makapaniwala ang elder sa mga nasasaksihan nila ngayon. Sa pagharap nila ng elder at grupo ni Mokuanyan, nasabi na lang ng elder na kapag nag-level up ang isang mountain guard sa heavenly realm masasabi nila na isang chambo lang ngunit sa nakita niya ngayon halos lahat sila ay isang matiwasay at maayos na na-cultivate at naging heavenly realm silang lahat. At sabay sa pagluhod ng elder. At parang mga aso lang ang elder at pinuri nila sila Mokuanyan dahil sila ang bagong mga elder nila at hindi mahitsura ang pagmumukha ni Ye Kuiyuan. Ngunit hindi naman nagpapidyo si Ye Kuiyuan sinabihan pa niya na mga bastard ang grupo ni Mokuanyan dahil umangat lang sila dahil nag-cultivate sila sa Spirit River at sinira pa nila ang spiritual resources doon. At biglang nasapak ng elder si Ye Kuiyuan at sinabihan pa niya ito na siya ang bastard. At woto-woto na lang si Ye Kuiyuan sa wala sa oras. At biglang tinuro ng elder ang Chenling River at sinabihan niya si Ye Kuiyuan na ang spiritual doon ang sobrang hina at halos hindi nila ito magamit pero ngayon ay ang spiritual energy ng Quanling River ay tumaas at nasabi pa niya kay Ye Kuiyuan na hindi isang hanggal ang elder para dumakip ng walang dahilan. At tinawag niya na elder sila Mokuanyan at sinabi pa niya na sila na ang bahala sa idiot na si Ye Kuiyuan. Nasabi na lang ni Mokuanyan na gawin nila ang gusto ng elder kay Ye Kuiyuan. At kinarati na ng mga elder ang idiot na si Ye Kuiyuan. At biglang may nagpadala ng sulat. Nasabi na lang ni Mokuanyan na masama ito dahil ang Lingyun Sword Sect at Wuji Palace at Xingyu Pavilion ay papunta sa mountain. Habang nagko-cultivate ang ating bida dumating naman si Mokuanyan at Hangang at nagbigay muna ito ng galang kay Gu Xuanchen. Nagsabi ang dalawa kay Gu Xuanchen dahil sa pagbagsak ng tribulation sa kanilang lugar ay na-attract ang tatlong sect at papunta na sila kaya ang mga elder ng Xiaoyao sect ay umatras na. Nagtanong naman dito ang ating bida kung ano itong tatlong major forces na ta. Sinagot naman ito ni Mokuanyan na ang Xiaoyao sect Liuyun Sword Sect Wuji Palace Xingyu Pavilion ay pinamunuan ito ngayon ng Xiaoyao jurisdiction ng Raging Fire Cult. Nasabi ni Mokuanyan na ang apat na sekta ay dapat mag-contribute o magbayan ng buwis kada taon sa Raging Fire Cult. At sabi pa niya na ang Xiaoyao sect sa nakalipas na 100 taon ang Xiaoyao sect ay paunti-unti itong bumaba at madalas ito pinupunterya ng tatlong sekta. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen hanggang ngayon pala ang Xiaoyao sect ay nagbabayad pa din ng buwis sa Raging Fire Cult. Nasabi na lang ni Hangang sa ating bida na ang Xiaoyao sect hindi nakagaya dati na malakas nung nabubuhay pa ang kanilang ancestor at ngayon ang Xiaoyao sect ay mahina na. Kaya sinabihan ni Gu Xuanchen na dapat itong harapin ni Hangang ang mga nangyari noon at ngayon nasabi na lang ni Gu Xuanchen mawala siyang panahon upang asikasuhin ang ganitong uri ng maliit na alitan ng sekta at nasabi pa ng ating bida kapag lumabas siya sa bundok direkta niya na lilipulin ang Raging Fire Cult.
At biglang pinaalis niya ang dalawa. Masabi na lang ni Hanggang kay Mo Kuan Yan kung ano ang ibig sabihin ng kanilang senior na ating bida. Nasabi naman ni Mo Kuan Yan na ang huling sinabi ng ating bida ay ang Xiaoyao Sect ay nagbabayad ng buhis sa Raging Fire Cult at nagsalita din Hanggang kung anong ibig sabihin Mo Kuan Yan sa mga sinasabi nito. Nasabi na lang ni Mo Kuan Yan na ang ibig sabihin na Gu Xuanchen na hindi dapat magbayad ang Xiaoyao Sect sa Raging Fire Cult at wala siyang pakialam sa tatlong sekta. Sinabi pa niya kay Hanggang na dapat sila na masunurin at kalimutan nila ito kung hindi matapos si Hanggang naman walang naiintindang sa mga sinasabi ni Mo Kuan Yan. Sa lugar ko nasaan ang tatlong mga sekta ngayon. Ang may biguti ay elder ng Liuyun Sword Sect si Kang Yun nasabi na lang niya na ang Xiaoyao Sect ay magkakaroon pa ng etikete. At nasabi pa niya na ilan sa mga disipulo ang ipinadala mo upang aliwin kami. Ang babae sa gitna elder ng Xingyu Pavilion si Qing Qiong at ang Wuji Palace elder na si Ku Hai.